Ignacio Emperata para sa COVID-2019. Ama naming mapagmahal, lumalapit kami sa iyo sa aming pangangailangan upang hilingin kami ay ipag-adya mo sa sakit na dulot ng COVID-2019 na kumitil ng maraming buhay at patuloy na kumakalat sa iba't ibang bayan at bansa. Hinihiling namin ang iyong biyaya sa lahat ng mga nag-aaral ng uri at pinagmula ng salot na ito. Patnubayan mo ang lahat ng dalubhasa sa medisina na tumutulong sa mga may sakit upang sila ay mapuno ng matibay na pagmamalasakit at pagdamay. Ipinapanalangin namin ang mga pamahalaan na naghahanap ng lunas at kagalingan para sa mga pinahihirapan ng sakit dulot ng salot na ito. Ipinagkakatiwala namin sa iyo ang lahat ng nagdurusa dahil sa sakit na ito. Pagalingin mo sila at bigyan ng mabuting kalusugan. Pukawin mo ang aming kalooban upang maging handa kaming tulungan ang mga may sakit at nangangailangan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristong anak mo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Mahal na Birhen, mapag-ampon sa mga Kristiyano, ipanalangin mo kami. San Rafael ang Arkanghel, ipanalangin mo kami. San Roque, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami. Ngayon, inyo nang mapapakinggan ang programang Walang Personalang Trabaho Lang Anytime, Anywhere, Worldwide. Basta't may internet, pwede ka nang tumutok saan mang dako. May napapanahong mga balita, buhat sa lokal, national at international. Bibigyan daan din ang mga pagbati mula sa inyong mga mahal sa buhay sa ibayong dagat. Sapagkat ang palatungtunang ito ay para din sa ating mga kababayang OFW. Ito na ang inyong pagkakataon. Reklamo, sumbong, issue at mga balita na mula pa sa ibang bansa. Madali nang may papaabot sa bawat Pilipino. Pwede rin ulit-uliting panoorin sa YouTube. I-type lang ang Radyo ng Masa, Entertainment Net Radio. Walang personalang trabaho lang. Online Net Radio. Kasama ang kakampi nyo sa radyo, veteranong broadcaster, Ronald Bula. Ngayon, inyo nang mapapig... de lo que has hecho con tu vida. Mataste la esperanza que contigo yo tenía. Suspiraba cada vez que me decías que tus ojos eran míos y que tu vida era la mía. Reconocía que eras toda una mujer. Qué tonto fui al pensar que nunca te iba a perder. Creía que lo tenía todo a mi modo. Pensaba compartir contigo, ya ni modo. Nunca desconfié de ti, así. Tampoco esperaba que me fueras a mentir. Aunque fuiste todo para mí, sabía que todo acabaría en el tiempo de tu partida. Manejando loco, borracho por tu ausencia. Nublado el pensamiento porque tú ya no eras mía. So de hoy en adelante de nadie puedo confiar. Es fuerte el corazón pero es difícil olvidar. Aunque tú no puedas ver, yo te esperaré. Sé bien que te las... Okay, isang mapagpalang hapon ho sa aming mga giliw na tagapakinig mula Luzon, Visayas at Mindanao. Eso estoy aquí. Araw ho ng Lunes, Oportunidad, no quiero estar sin ti. ika-23 ng Marso Y a mi vida le cambiaste. 2020. Eras la única mujer que yo he querido. Y por tus modos, Ang inyo hulingkod, kaagapay nyo po sa serbisyo publiko, hombre, buscaba como y Ronald Bula. que tú siempre quisieras. Y a tu Ay kasapi ho ng KBP o ang kapisanan ng mga broadcaster sa Pilipinas. quiera que quisiste. Nag-aanyaya. Dijiste que yo era el único que tú querías. Y Samahan niyo po ako sa lubho ng isang oras na balitaktakan. culpa que yo tuve por andar At siyempre kuro-kuro. posible por nosotros, pero a la misma Siyempre dito lang ho sa palatuntunang walang personalan, trabaho lang. Tú no puedas ver, yo te Siyempre dito lang ho sa impila ng radyo ng masa. dime. Eso
Eso siempre recuerdo. Entertainment Nate Radio. Culpable siempre fui, por eso estoy aquí. Worldwide po tayong mapapanood Oportunidad. at syempre mapapakinggan. Kaya doon sa aking mga FB friends, Volveré a soñar, nunca más abay maaari na ho kayong magkomento sa aking Facebook account sufrir, nunca más at sa Facebook page ng Radyo ng Masa soñar, Entertainment Nate Radio. dañar, nunca más volveré a sufrir. At doon naman ho sa may mga reaksyon, suwestyon, sumbong at panawagan. Vivirá siempre en ti, no te puedo culpar. Abay wag ho kayo magkatubiling tumawag at mag-text sa aming text line na numbers Importó que a mí sí me dolería vivir. na nasa baba ho ng aming TV screen. ¿Quieres regresar ya que todo se ha calmado? Mirándolo bien, Maaari nyo rin akong tawagan at i-text sa aking mobile numbers ya deja de pensarlo mucho, nos acabamos. 0939-71779-77 Que te dejé, de experiencia yo lo sé. at 0936-862-5001. Y nos para Mga text may text na ho kayo. estar triste, piénsalo así, te voy a dedicar esta canción a ti. Wag ho kayong maglilipat dahil ang dami ho nating balita at reklamo Sé bien que te lastimé. kung saan lumulubo na ho. Hindi na ho pabawas kundi palubo ng palubo ha. Ang bilang ho ng mga namatay ha. Dame otra oportunidad. Dito pa rin sa salot ho na coronavirus disease. Grabe. At tumaas na rin ho ang kaso ha ng COVID-19 ha dito ho sa ating bansa. Grabe. At ang dami ho nating reklamo. May mga ilang barangay chairman daw ho ha. Yo te esperaré. Hindi lang ho dito sa National Capital Region ha, Recordaré. kundi sa mga karatiga probinsya Siempre fui. kung saan ibinibinta daw ho yung home quarantine pass. Sus Mariosep. Quiero estar sin ti. No tengo ninguna duda de lo que has hecho. Libre ho nga ipamimigay ho yan. Bakit nyo ho pinagkakakitaan? Que tus ojos eran míos y que tu vida At salamat ho sa mga kapulisan at kasundaluhan at sa mga medical team ha, te iba a perder. Creía na que lagi hong nakabilad ha dyan sa mga checkpoint ha, sa iba't ibang panig ho ng bansa. así, Mabuhay ho kayo ha, mga sir ha, mga madam. todo para mí. Sabía que todo Ingat-ingat ho kayo lagi ha, manejando dahil hindi ho nakikita itong virus na ito. pensamiento porque tú ya no eras Sana ho mawala na ha? Malusaw na ho sana ito. del corazón, pero es difícil olvidar. At doon ho sa mga pasaway ha, na hanggang ngayon ho ha, lalong-lalo na ho dyan sa lalawigan ng Bulacan. Dime, eso siempre recordaré. Dyan daw ho sa Malolos, Bulacan ha, parang normal lang ho ha, Por eso parang wala daw hong nangyayari. dame otra oportunidad. No quiero Kung saan ho nababaliwala ho yung social distancing ha. Y a mi vida le Ay cambié pinapatupad ho ng palasyo ho ng Malacanang. que yo he querido y por tus modos Maging dyan ho sa bayan ho ng Apalit, Pampanga ha, kung saan nakita ko kanina si Yosek Joel Eggo siempre quisieras y a tu habang binabaybay ho niya. valió dejarme solo. Para hong normal ha, para hong normal ha, parang wala hong nangyari, En mi cara parang wala hong virus. yo era Sus Mariosep, ang titigas ho ng mga ulo, hindi lamang ho ng mga residente ho diyan, mi misma culpa. pati ho yung mga namumuno ho dyan, Muy en mi nube hubiera hecho yung mayor, yung mga barangay chairman. una vez te estuviera compartiéndote con otros. ¿No crees? Akala ko ba may sasampulan ha? yo te esperaré. Ang DILG hingil sa mga matitigas ho ang ulo. Eso siempre recordaré. Wala pa ho tayo, puro press release lang ho itong pinaggagawa. Y aquí, dame otra oportunidad. Mga ahensyang yan, Sus Mariosep. Sin ti. Nunca más volveré a soñar. Nunca más, Lalong-lalo na ho dyan sa payatas ha. nunca más Grabe, parang normal pa rin ho ha, para walang nangyari. en ti. Nunca más volveré a soñar. Nunca más me podrán Kung saan may mga matitigas pa ring ulo ha, kahit 10 oras na ho ng gabi ha. Pensaré Walay la mierda dito, la mierda doon ha. Ayaw ho matulog. Ayan, yung mga nahuhuli ha. quién sabías. Ayan ha, hinamon nyo ho yung kapulisan ha. Y me dolería. Kasundalohan. Y derrota Kaya di ahora. magdamag ho kayong walang tulog. Buti nga sa inyo. Mirándolo bien, si pudiste ser mi esposa. Ay, likas na ho talaga sa Pilipino ha. Ang matitigas ho ang ulo. Bien a donde estamos, me dices que es duro para ti, Ay nako, que te dejé
Kasi nga, wala nga hong wala nga hong ika nga kamay na bakal. Camino, no deberías de estar triste. Piénsalo así. Imbis na ho makatulong ho kayo sa gobyerno, nagiging pasaway pa ho kayo. Yo te esperaré. At may mga reklamo rin ho tayo nga mga natatanggap. Dime Hanggang ngayon daw ho, mula ho naipatupad itong enhanced quarantine, enhanced community quarantine, nga Pangulong Rodrigo Duterte, may mga ilang barangay pa rin ho, ilang lungsod, ilang bayan na wala pa hong natatanggap, na ayuda ho mula sa mga local government sa units. Ay nako, lalong-lalo na raw ho dyan sa bayan ho ng Montalban, Rizal. Maawa naman ho kayo doon ho sa mga hikahos. Lalong-lalo na ho yung mga informal workers, kagaya ho ng mga tricycle driver, esperaré. Sé yung mga karpentero, dime, eso siempre recordaré. yung mga kusinero, Siempre yung mga bartender at waiter sa mga restaurant, oportunidad. No at quiero yung mga no work, no pay, Una duda. Sus Mariosep, Con tu vida, mataste la may mga reklamo rin ho tayong mga natatanggap, vez que me decías que tus ojos, bakit daw ho yung mga village, yung mga subdivision ay hindi raw ho pinapasok que tonto fui al at pensar dinadalhan ng tulong ng mga LGUs. todo a mi modo. Pensaba Hindi daw ho porke na nasa village ho sila, nasa subdivision ho sila, ay mapera daw ho sila. a mentir, aunque fuiste todo para mí. Sabía Ay nako, acabaría en el tiempo de tu partida manejando loco. bago ho tayo uminit, El pensamiento porque tú ya no eras abay shout out ko ho muna yung aking mga viewers, yung aking mga listener na nakamonitor ho ngayong hapon. Unang-una na ho dyan yung mga Aparianos at Cagayanos dyan sa Apari at Cagayan, mga suki ho natin yan. eso siempre recordaré. Ganon din ho ang mga tagalungsod ng Davao, Fui, por eso estoy aquí. Partikular na ho dyan sa Samal, dyan sa Port of Samal, yung mga gwardya at mga empleyado ho diyan na nakatambay ho ngayon. Ayan, nakamonitor ho sila sa atin. Ganon din ho dyan sa Barangay 22C, Quezon Boulevard, Davao City. Kaya nakamonitor ho sila sa atin. tenías todo lo que Ganon din ho yung mga taga Ligaspe, buscaba at como Camarines, ayan, dyan sa Bicol Region, modo y te valió Ayan, nakamonitor ho sila sa atin. de lo que hiciste. Pati ho yung mga taga Bulacan, Todavía en mi cara me dijiste que yo era el único que tú querías. Lalong-lalo na ho dyan sa cruising, yung mga driver ng UB Express, Por andar muy na en nakatambay ho ngayon, por nosotros, pero a la misma vez te estuviera Ayan, nakamonitor ho sila sa atin. Aunque tú no puedas ver, yo te esperaré. Ganon din ho yung mga taga Marinduque Siempre recordaré. Soy tu at mga Romlumanon dyan sa probinsya ho ng Romlon, na hanggang ngayon ho kubibre, quiero estar sin ti. Nakamonitor din ho ngayong hapon, sa atin, más me podrán dañar. ang mga kababayan natin sa Mindoro, dyan sa Oriental Mindoro at Occidental Mindoro. Nunca más volveré a soñar. Nunca Ang dami na hong mga nagkomento, volveré a sufrir. Nunca más Maya-maya ho, babasahin ho natin isa-isa, yung kanilang mga komento. puedo culpar porque siempre At fui. siyempre, shout out natin yung ating mga viewers, Tampoco te importó que a mí sí me dolería. na meron hong mga komento, Ito, may mga reklamo na ho tayo, Regresar ya que todo Abay, wag ho kayo magkatubiling tumawag at mag-text sa aming text line numbers. sola por tramposa. Ya deja de pensarlo mucho. Nasa baba ho ng aming TV screen, ¿Dónde estamos? Me dices que es duro para ti. Maaari nyo rin kong tawagan at i-text sa aking mobile numbers 0939 Destino 7177977 estar triste. Piénsalo así. at 0936-862-5001, Mga reporters, standby muna, Yo te espero. Yung meron daw hong nagpositibo, Yung nagpositibo raw ho sa COVID-19 dyan sa lalawigan ng Batangas. Abay, pumanaw na raw. Estoy aquí. Mamaya ho, ihatid ho sa atin yan, ng ating reporter, dyan sa Calabarzon area, Ay nako,
Basa-basa muna tayo ng ating mga viewers ha. Pero bago yan, siyempre ha. puedas Abay, bigyan ho muna natin ng daan yung panawagan, yung mensahe ha. At babala ho ha. siempre recordar Ng pinuno ho ng Integrity Monitoring Enforcement Group o IMEG ha, dyan sa Campo Crame. oportunidad. Na pinamumunuan ho ha. No tengo ninguna duda de lo que has hecho Ni Police Colonel Ronald Lee ha. Nito kayong Lee ha. cada vez que Ito hong kanyang babala sa mga tiwali at mga abusadong kapulisan ha. Ganon din ho sa mga iligalista ha. Panoorin, pakinggan ho natin yung kanyang mensahe. todo a mi modo. Narito Pensaba po. Ang Integrity Monitoring and Enforcement Group ay nakikisa at sumusuporta sa direktiba ng aming hepe ng pambansang pulisya, General Archie Francisco Gamboa, ang no-take policy sa lahat ng uri ng tiwaling gawain. Hinihikayat namin ang publiko na i-report ang anumang sangkot sa katiwalian ng mga miyembro ng pulisya na kanilang nalalaman, tulad ng pagsusugal, sabong, panunuhol, illegal na droga, prostitusyon at iba pang maling gawain sa aming tanggapan o sa mga numerong 0998-970-2286 at 0995-795-2569. Patuloy po naming gagampanan ang aming tungkulin upang linisin ang aming hanay para mapanatili ang integridad at moral ng pambansang pulisya. dijiste que yo era el único que tú querías y en mi espalda te reías, lo sé. Ayan ho ang mensahe ha. Tuve por andar muy en mi nube. Ng direktor ho ng Integrity Monitoring Enforcement Group o IMEG ha, dyan sa Campo Crame. Que tú no puedas Na si Police Colonel Ronald Lee ha. ser bien que Ayan, natabayanan ho natin ang report ng ating mga reporters. Basa-basa ho muna tayo ng ating mga viewers ha, na nakamonitor ho ngayong hapon ha. dame otra Ayan, nandyan ho si Sol Lozano ha, si Bay ha. Nunca Ito sabi ho niya sa atin, mag-report ko Bay. Welcome Bay, tawag ka lang ha. más volveré, Ano nga pala i-report mo Bay ha? jamás pensaré en ti. Nunca Ito, meron din hong komento ho sa atin ha. Ito si Jaime ba to? Jamie ha. Jamie Sahol ano? Oo ha. Ito sabi ho niya sa atin ha. irá siempre en ti. Ito sabi niya, good PM, gusto ko po malaman ninyo na dito sa lugar sa San Jose del Monte, Bulacan, Y a mí sí me duele. namimigay po ng stab para sa relief goods ha. Hoy quieres regresar. At pinipili lang nila kung sino lang gusto nilang bigyan ha. Marami pong nakapila para makakuha ng relief goods. Deja de pensar. Sana po aksyonan ninyo ang reklamong Me dices que es duro para ti comprender que te dejé. De experiencia yo lo sé. ito sabi niya, sana po aksyonan ninyo ang reklamo ko at makarating sa gobyerno. No Ayan. deberías de O estar. ha, kung nanonood at nakikinig ha, ang Palasyo ng Malacanang at siyempre ang tanggapan ho ng DILG ha, na pinamumunuan ho ha ni DILG Secretary Eduardo Anyo o Mr. Secretary ha. soy culpable. O dyan daw ho sa San Jose del Monte, Bulacan ha. Dame, Ay yung mga staff daw ho diyan ha, quiero estar sin na pinamimigay ha para daw ho sa relief good. Abay meron daw ho nga pinipili ha. At ang matindi pa ho rito, mukhang hindi ho yata nasunod ha, yung social distancing, Sos Mario Josep. Marami pa rin mga bupul talaga ng mga namumuno ha sa ating bansa ha. Katulad na lamang yung nangyari dyan sa lungsod ng Las Piñas ha. Imbis na ho magbahay-bahay ha, itong mga alkalde, akalain nyo ho pinapupunta ho lahat yung kanyang mga butante, yung kanyang mga residente ha sa City Hall para ho ibigay ha. Doon, dyan lang kayo magaling ha. Mga tinamaan kayo na magaling. Pero pagdating ng halalan ha, eleksyon, so halos himurin nyo ho yung kamay ng mga butante ho ninyo. ser bien. Pero ngayon ho, kung kailan ho kayo kailangan, Siempre recordaré. Soy culpable, siempre fui. abay nawawala ho kayo. May mga nababasa ako sa mga poste ng Meralco, may mga mayors, may mga barangay chairman na missing. No tengo ninguna duda de lo que has hecho con tu vida. Mataste la esperanza que Magaling lang kayo pag halalan. daba. Cada Pero vez pagdating sa kagipitan, eran míos abay nawawala ho kayo. reconocía.
que eras toda una mujer. Qué tonto fui al pensar que nunca te iba a perder. Creía que lo tenía todo. Sos Mariosep. Pensaba compartir Pakikunan nyo ho, Jami Sadjola, pakikunan nyo ho ng litrato o video, ha? para mí. Sabía Para ho, dokumentado ho tayo. At ipadala nyo ho sa aming messenger, sa aking FB messenger, ha? Para naman ho, maihayag natin ho yan, ha? Para maipadala natin yan sa Facebook account, ha? Ng DILG, ha? At ng Palasyo ng Malacanang, ha? Kunan nyo ng video, ha? At yung mga stab na sinasabi mo, ha? Iparating mo dito. At ako mismo ang magpaparating yan. Dito sabi ni Sola Lozano sa 0997-530-9616, ha? Globe o sa Smart, ha? O pwede tawagan. Ayan. 0921-83, ha? 6008. Ayan, ha? Sabi ni Sol Lozano, magre-report daw siya, ha? modo y te valió dejarme solo. Hiciste lo que hiciste y a cualquiera que quisiste. Y todavía en mi cara me dijiste que yo era el único que tú querías. Y en mi espalda te reías, lo sé. Fue mi misma culpa que yo Mga reporter, standby lang ho muna. he hecho lo posible por nosotros, pero a la misma vez te estuviera compartiéndote con otros. Ito, basa-basa ho muna tayo ng ating mga viewers na nakamonitor ho ngayong hapon. Ayan, si Albert Lopez, ha? Ang mga kamag-anak ng mga Lopezes, ha? Ito sabi ho niya sa atin, good PM, Kuya Ronald, God bless po. Ayan, God bless din sa'yo, Albert. Nalibot mo na ba yung buo mong bahay, ha? A soñar, nunca más me At podrás. ilan at magkano nga eksakto bilang, ha, ng butil ng asin, ha? Alam ko binibilang mo yun, ha? Volveré a soñar, nunca más me podrán dañar. Ito, meron din hong komento sa atin, ha? Sufrir, nunca más pensaré lo que hiciste Ang con reporter natin dyan sa Bulacan, ha, na si Abel Cordero Balansat, ha? Sabi niya sa atin, dito rin sa amin, boss. Tampoco te importó Grabe, siksika ng mga ginagawang patay gutom, ha, mga tao dito ni Mayor Robes. ser mi esposa, ahora te encuentras sola. Kailangan may stab, pag walang stab, walang relief. Acabamos. Ang resulta, ha, Me dices que nag-aagawan sa pila. Ay nako, Mayor Robes. acuerdas, tú misma escogiste tu destino. Mukhang hindi nyo ho masyadong lubos na unawaan itong social distancing, Voy a ha, dedicar esta canción a ti. ng gobyerno. Tú no puedas ver, Saan ho ba kayo, ha? sé bien que Anong ipahayag ho ito, ha? siempre recordaré. Baka tulog, ha? O di kaya namamasyal, ha, sa iba't ibang bansa o iba't ibang lugar para magpalamig, magpasarap. Quiero estar sin ti. O ayan, ha, naramdaman nyo na ngayon, ha, mga butante dyan sa San Jose del Monte, Bulacan. Kung gaano, ha, ayan, nakita nyo naman, ha, ang inyong inihalal na mayor. Aunque tú no puedas ver, yo O di ngayon, lumabas na ho yung tunay na kulay, ha, yung totoong kulay. siempre recordaré. Ay nako, Culpable siempre di ngayon, sisi kayo. aquí. Binoto nyo, Unidad, no quiero estar. ngayon, pinahirapan kayo. Tapos ang ibibigay, 2 sardinas, at 2 noodles, 2 kilong bigas. Hanggang saan ho yan? Que tus ojos eran míos y que tu vida era Pero nga mayor dyan, sunrocks yung binigay, Sus Mariosep. Ano naman yung sunrocks? que nunca te iba a perder. Creía que lo tenía todo a mi modo. Pensaba compartir contigo. Kaka-high blood, ha? Kaya tumataas yung boses ko, ha? Na-high blood ako, Poco esperaba Alam mo ba naman sunrocks yung ipinamimigay, ha? para mí. Sa lalawigan ng Cavite? Tiempo de tu partida, Doon sa Nobilita, oo, ha? ausencia. Kakapus lang yan, ni Beth Sarinas. Antes de nadie puedo. Monitor ho natin, ha? Yung mga ipinamimigay ho ng alkalde ng Nobilita. Sunrocks. Anin mo yung sunrocks? Sus Mariosep. Lastimé. Para ho yan sa ano bang gamit dito sa labada, ha? Pangkulay yata yan, papaputi kung hindi ako nagkakamali, ha? Hindi naman nakakain ho yan, hindi rin ho naiinom, ha? No quiero estar sin ti. Mariosep naman, mayor, ha? Mayor ng Nobilita. Ano ho bang nangyayari sa inyo? Cambiaron los temas. Eras la única mujer que yo he querido. Y por tus modos, Buhusan ang malamig na tubig si Mayor. una mujer quisiera de un hombre.
Para magising. por dónde darte lo que tú siempre quisieras y a tu modo, y te valió dejarme solo. Hiciste lo que hiciste y a cualquiera que quisiste, y todavía en mi cara me dijiste Ito sabi ho sa atin ni Albert Lopez. y en Magandang hapon Kuya Ronald, nais ko lang sana iparating ha. yo tuve por andar muy en mi nube, Itong reklamo ha pero a la misma vez te estuviera con ni Ma'am Flores ng residente ng barangay Pasong Tamo ha. Yo te esperaré. Sé bien que te lastimé. Ano ba to? Pinkian ha? Pinkian ha? Pasong Tamo, Pinkian 2A ha? Quezon City ha? Por eso estoy Hinaing nila kaya Mayor Joy Belmonte. en otra oportunidad. No quiero estar sin ti. nunca más volveré a soñar, nunca más me podrán dañar, nunca más volveré a sufrir, nunca más pensaré en ti, Ito sabi hinaing nila nunca más me podrán dañar, nunca más volveré a sufrir, nunca más pensaré en lo que hiciste con nosotros. Vivirá siempre en ti. No te puedo culpar O porque ito, napakahaba ng komento ni Albert Lopez ha. Ito sabi ho niya sa atin. a mí sí me dolería. Viviré con mi derrota. Ahora vete por tu lado. Hoy quieres regresar ya que Ito ulitin natin ha, yung kanyang komento na napakahaba ha. Ito, Ahora sabi niya, gandang hapon Kuya Ronald. deja de pensar. Nais ko lang po sanang iparating itong reklamo ni Ma'am Flores. Me dices que es duro para ti. Residente ng barangay Pasong Tamo ha, Pinkian 2E, Quezon City. Fuiste tú de Hinaing nila kay Mayor Joy Belmonte camino. No deberías de na hanggang ngayon daw estarlo así. Te voy a dedicar este ay hindi pa sila nahahatira ng tulong mula sa mayor nila ha ng relief goods imbis na unahin bigyan ha Hables ang mahihirap na kapuspalad aquí. sa pinansyal ay inuuna nilang bigyan Estar sin ti. ang mayayaman at may mga kaya sa buhay ha? Pati na ang quarantine pass ay pinapapila pa nila ha? Sa barangay imbis na ihatid nila sa bahay. Aunque tú no puedas ver, yo te esperaré. Ayan, imbis na ihatid nila sa bahay. Eso siempre recordaré. Aba, Mayor Joy Belmonte, kung pwede sana'y unahin ninyo ang mga nangangailangan. Huwag natin silang intayin mamatay ha? Quiero estar sin Huwag natin silang intayin mamatay sa gutom ha? de lo que has hecho. Pati na rin itong barangay captain ng Pasong Tamo, Venía, suspiraba. Pinkian 2A, Quezon City, Sus ojos eran míos y que su vida era la ay wala pa din na naibibigay na tulong, relief goods mula sa kanilang barangay. nunca te iba a perder. Captain na si Banjo Pilar ha, chairman. Contigo Kumilos po kayo ha, ríe de ti. para magbigay tulong sa inyong residente Mentir, aunque fuiste ng barangay Pasong Tamo ha, Pinkian 2A ha, Quezon City. O ayan, kung nakikinig, nanonood ha, nakamonitor yung ating nublado el pensamiento. music ha, Tú ya no eras mía, so de hoy en adelante Martin Dinyo. puedo confiar. O napakalinaw niyan Difícil olvidar. music ha. Pakibulatlat mo lamang yung mga komento ha sa radyo ng Amasa ha. Yung ating mga viewers, yung ating mga listener na nakamonitor ho ngayon. Ayan, dyan daw sa Pasong Tamo, yung barangay daw ho dyan. Ha? Yung barangay chairman daw ho dyan, hanggang ngayon wala pa rin daw ho nung Lunes pa ho pinatupad, pinairal itong enhance community quarantine. Desde el día que tú te Sos Mario Joseph, gutom na ho yung mga tao ho dyan. Lalong na ho yung mga kapos sa palad ha? Yung mga hikahuso sa buhay. por tus modos fui herido, tenías Ay nako. que una mujer quisiera de un hombre, buscaba cómo y por dónde darte lo que tú Ito ang tabayanan ho natin ang report ha. y te Ang ating mga reporters ha. hiciste lo Ayan yung nagpositibo raw ho nga pasyente ha sa COVID-19 ha dyan sa Batangas City ha. Sa Batangas sa lalawigan ng Batangas. y en Abay pumanaw na raw ho. lo sé, fue mi misma culpa. At ito ho nga update ho sa COVID-19 ha sa Laguna ha, sa lalawigan ng Laguna ha. Ihatid ho sa atin yan ang ating kasamang si Sol Lozano ha. So tuloy-tuloy lang ho tayo. puedas ver, Grabe. esperaré. Sé bien que te lastimé, eso siempre recordaré. Soy culpable, siempre fui, por eso estoy aquí. Dame otra oportunidad, no quiero estar sin ti. Okay, wag ho kayo maglilipat ha. Más volveré a soñar,
nunca más me podrán dañar. Yusek Martindinho ha, napakinggan nyo naman siguro ha, yung reklamo ha, ng mga taga Quezon City ha, na mga hindi pa raw ho nadadalhan ng ayuda ng mga kapitan at mayor ha. Nunca más pensaré Grabe, nakakaawa naman ha. vivirás. Delikado, napakadelikado ho kapag ginutom nyo ho yung Nunca duraría. Pinoy ha. No importó que Kapag ginutom nyo ho yung tao, ahora vete por tu lado. dyan nyo ho makikita ha, kung paano ho magwala ha. Todo bien, si pudiste ser mi esposa, ahora te encuentras sola por tramposa. Ya deja de... Ang aso nga nauulol kapag ginutom mo, tao pa kaya? Me dices que es duro. Sus, wag naman sana mangyari yung mga napanood ko ha. ¿Te acuerdas? Tú Lalong-lalo na ho yung nangyari ha. y nos partimos de camino. Sa Marawi City ha, na ginutom ho yung mga tao ho roon hanggang naghurumentado ha. No puedas Kung saan yung mga bangko, yung mga mall, yung mga grocery, siempre recordar yung mga malalaking tindahan pinagbubungkal ha, pinagbubuksan ha, pati ho yung mga imbakan ho ng mga sakong-sakong bigas. oportunidad. Naku, wag nyo hong antayin na magutom ho yung taong bayan. Baka ho pati kayo kakainin ha. Wala na hong pakialam ang mga yan, kahit pagbabarilin pa ho ng mga sundalo at kapulisan ho yan, wala hong pakialam yan. Kapag ang tao'y ginutom, gagawa ho yan ng paraan para ho mapakain yung kanyang pamilya. Lalong-lalo na ho yung mga may mga sanggol pa hong anak, na nagagatas pa ho, Sus Mariosep. Tapos ang ibibigay ho ninyo bilang ayuda, sonrok, Sus Mariosep. Alam mo, dapat paimbestigahan ito ni dapat maimbestigahan ito ni DILG Secretary Eduardo Anyo. Antindi, Secretary, akala mo ba naman sonrox, ha? Meron namang iba diyan, ha? Galon-galon ho yung ibinibigay na tawag nito. Galon-galon ho yung ibinibigay na alcohol, ha? Kung saan nandoon ho yung kanilang mga pagmumukha. Soy culpable, siempre fui. Nakakahiblad ho pag ganito. Dame otra oportunidad. No quiero estar sin Ay nako. Tengo ninguna Pero bago yan ha. Bay, wag ho kayo maglilipat dahil ang dami ho nating balita. suspiraba cada vez que me decías que tus ojos eran míos y que tu vida era la mía. May magreklamo din ho tayo ha. Eras toda una mujer, que tonto fui al pensar que nunca te iba a Kaya stay tuned ha. todo a mi modo. Pensaba compartir Mga reporters, standby muna. Antabayanan ho natin ang reports ng ating mga reporter ha, na nangangalap ho ngayon ng balita ha, sa labas ho ng himpilan. a mí. Samantala ho, ito ho nga pagbibigay kapangyarihan ho kay Pangulong Rodrigo Duterte ha, na mag-realign daw ho ng budget ha. Delante de nadie. Ngayong araw ho yan ha, ngayong agenda ho, ngayong araw ho yan ha. Meron ho nga special session ho sa Kongreso ha. esperaré. May special session ho ngayon sa Kongreso. Soy culpable, siempre fui. Por eso estoy At ito ho nga Medical City ho, abay naniniwala ho sila ha, na hindi lamang daw ho Se me acabaron los problemas y a mi vida le cambiaron los temas. Eras la única mujer que yo he querido y por tus modos fui herido. Tenías todo lo que una mujer quisiera de un ito ho nga Medical City ho. por donde Akala nyo ho hindi raw ho naniniwala ha na 380 kaso lamang. y a cualquiera que Ito hong positibo ha. Dito ho sa COVID-19 sa bansa. Abay, bakit ho ganon ha? Samantala ho, DENR Yosek Antiforda, abay sumailalim na rin ho sa 14 ho na araw na quarantine. At Senador Zubiri hindi ho makakadalo sa sesyon ho ngayong araw. At big time rollback ho abay ipinapatupad ho yan ng ilang kumpanya ho ng langis sa susunod na araw ho daw yan. Pero pag nagtaas naman ho sila, triple, doble, Sus Mariosep. Samantala nasawi ho sa magdamag sa bansang Italy dahil pa rin ho sa COVID-19. Abay pumalo na raw ho sa 651. Grabe tumas na. At ito hong kumakalat ho na balita,
na magpapatupad daw ho ng nationwide lockdown. Abay, itinanggi ho yan ng palasyo ng Malacanang. At ito hong temperatura ho sa bayan ho ng San Jose Occidental Mindoro, abay umabot na ho sa 37.5 degrees Celsius. Grabing init na ho yan, lalo na ho dito sa National Capital Region. At antas ho ng tubig sa Angat Dam, abay bahagyang bumaba raw ho. At bayan ho ng Kiblawan na Davao del Sur, abay niyanig ho ng magnitude 4.0 na lindol. At tuba bigit niyanig din ho ng lindol. Meron ng coronavirus, meron pang lindol. Grabe. Samantala, palasyo ng Malacanang umapila na bigyan daw ho ng emergency power si Pangulong Duterte dahil pa rin ho ito sa coronavirus disease. At DILG USIC Malaya nagbabala sa mga barangay na nagbibenta ng quarantine passes, food stamp. Manda ho kayo ha. May mga nahuli na May mga nahuli ng mga barangay chairman na naaktuhan ho mismo Pati ho yung mga barangay hulo nila, may mga nakadikit na mga babayaran. May 20 pesos, may 50 pesos. Sus Mariusip kayo, tamaan sana kayo ng kubib. At ito ho mga patakaran ho sa ilalim ho ng Enhanced Community Quarantine, abay inilatag ho yan ng Interagency Task Force. Ang detalye ho na yan sa aking pagbabalik Samantala ho antabayanan ho natin ang report natin mga reporters. Ito raw hong habal-habal sinasabi hong nananamantala sa mga pasahero. Tama ho ito Grabe kung managa ang mga tinamaang magaling na ito Ewan ko ba kung anong ginagawa ho natin dito sa kahabaan ng General Luis dito sa Quezon City Lalo na ho dyan sa bayan ng Novaliches sa Quezon City. Grabe, naglipa na ho dyan ang mga ang mga habal-habal nangungontrata pagsakay mo sisingilin ho kayo na mula 200 hanggang 300 hanggang 500. Ganong katindi. Ewan ko ba kung ano hong ginagawa ng ating mga traffic enforcer ng ating kapulisan sa Quezon City. Ganon din ho yung mga traffic enforcer ng NDC. Samantalang tanaw ho nila o baka naman meron siguro sila dito kaya hinahayaan lang ho nila May meron hong pinapatupad na social distancing. Ito, basa-basa muna tayo ng viewers ho natin. Ito sabi ni Abel Coltero Balansat sa may bandang Citrus sa Pangpalay sakop ng San Jose del Monte Boss Grabe, dami ng tao dahil sa relief. Ayan, kung nakikinig nanonood si Yosek Martindinho at DILG Secretary Eduardo Anyo. Dyan daw ho sa Citrus sa Pangpalay San Jose del Monte Bulacan Aray, matindi raw ho yung nagaganap na pilahan dahil nga ho ito sa mga ipinamimigay daw hong stab at relief ng alkalde ho ng alkalde ho ng lungsod ng San Jose del Monte sa Bulacan. Nunca más pensaré en ti, nunca más volveré a soñar. Ito sabi naman sa atin ni Shirley Sibilino, nunca más volveré a sufrir, nunca más pensaré lo que hiciste con nosotros. Vivirá siempre en ti. No te puedo culpar porque siempre fuiste así. Ay nako, grabe talaga Tampoco te importó que a mí sí me doy. Ito sabi ni meron tayong plus report Regresar ya que nasa linya ang ating kasama si June Tobias kung saan abay yung mga habal-habal daw ho ito ho yung mga single motor na namamasada ho sa Quezon City. Abay nananamantala Paki-report mo ngayon kasamang June Tobias.
te lastimé, eso siempre recordaré. Nawala, balikan ho natin ha. Soy culpable, Ha, tawag ka uli, kasamang John ha. estoy aquí. O yan, nagbabalik si kasamang John kung saan ito daw ho mga habal-habal ha. Dito sa Quezon City. Abay, nananaga o nananamantala. Pakireport mo ngayon, kasamang John. Magandang hapon kasamang Roland. Habal-habal naglipana at namantala sa mga mananakay sa Quezon City. Tiba-tiba sakita ng mga riders o drivers na naniningil ang mga ito ng sobra-sobra sa mga yes. 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 Go ahead John. Tuloy-tuloy lang. Aunque tú no puedas ver, yo te esperaré. Sé bien que te lastimé, eso siempre recordaré. Soy culpable, siempre fui, por eso estoy aquí. Okay, tuloy-tuloy lang ho tayo. Antabayanan ho natin ang report ha ni kasamang June Tubias. No tengo ni Tuloy-tuloy lang John kapag pagpasok mo ha. Diretso lang ha. que contigo yo tenía. Huwag ka nang bumasi ron sa monitor mo dahil medyo meron hong delay ho yan ha. Okay, tuloy-tuloy lang ho tayo. Toda una mujer, que tonto fui al pensar que nunca te iba a perder. Creía que lo tenía todo a mi modo. Pensaba compartir contigo, ya ni modo. Nunca desconfié de ti, así. Tampoco esperaba que me... Okay, meron ho tayong plus report ha. Sino nasa linya ha? Sabía que todo acabaría en el tiempo de Si Joseph. manejando loco Nawala. por tu ausencia. O sige, balikan natin ha. Porque tú ya no eras mía, so de hoy en adelante de nadie puedo confiar. Es fuerte el corazón, pero es difícil olvidar. Aunque tú no puedas ver, yo te esperaré. Okay, nagbabalik ho ang ating kasamang si June Tubias ha. Kung saan daw ho ito daw ho mga habal-habal ha. Dito sa Quezon City. Abay nananamantala ha. Pakireport mo ngayon kasamang June. At namantala sa mga mananakay sa Quezon City. Tiba-tiba sakita ang mga riders o driver ng habal-habal kung saan dahil sa naniningil ang mga ito ng sobra-sobra sa mga commuters, sinasamantala nila na walang pampasayang jeep. Que tú querías y en mi espalda te reías, lo sé. Naputol ha. Misma culpa que yo tuve. Medyo may problema yung linya ha ni kasamang June Tubias. So tuloy-tuloy lang ho tayo. Con otros, ¿no crees? Aunque tú no puedas ver, yo te esperaré. Basa-basa ubo na tayo viewers ho natin na nakamonitor ho ngayon. Soy culpable, siempre fui, por eso estoy aquí. Ito, sabi ho sa atin ni Jamie Sahol ha, nag-text na ako sa mga number na yan kaso walang reply. Volveré a soñar, nunca más me podrán dañar. Saan po kayo nagte-text? Sino ba to? Ano ba itong Jamie? Babae o lalaki ha? Nunca más volveré a soñar. Ito sabi naman ho sa atin ni Bashir Sahe ha. Good PM boss, musta po ha? Reklamo ko lang yung isang barangay tanod sa barangay San Antonio, Quezon City na nanapak kahapon at ang sinapak ay kapatid ko mismo ha. Ano kaya ang gagawin natin ha? Diyan sa tao ni barangay chairman Beroya. Abay physical injury ho yan ha. Abay sampahan ho yan ang kaso ha. Si pudiste ser mi esposa, Yung mga ganyang klaseng lingkod bayan ha. Darlo mucho, nos acabamos. Estamos bien a donde Abay, imbis na ho sila ho yung tagapagpatupad ng batas ha. lo sé. ¿Te acuerdas? Tú Ayan, nagbabalik ko sa linya ang ating kasamang si John Tobias kung saan ito daw ho mga habal-habal sa Quezon City. deberías de estar triste. Abay, nananamantala ha. Pag-report mo ngayon kasamang John. Soy culpable, siempre fui, por eso estoy aquí. Dame otra oportunidad, no quiero estar. Ay nako, naputol na naman ho ang tawag ni kasamang John Tobias. Samantala ho, kaso ho ng coronavirus sa Pilipinas, abay pumalo na ho sa halos 400 ayon ho yan sa kagawaran ng kalusugan. Kung saan ho, abay 16 na ho ha, na panibago hong kaso ng coronavirus
ang naitala ho ngayon ng Department of Health ha. Dahil ho dito abay umakyat at pumalo na ho ito ha sa 376 ang kaso ho sa buong bansa. Samantala nasa 33 naman ang nasawi habang 18 naman ha ang gumagaling na ho sa natura ho nga sakit. So tuloy-tuloy lang ho tayo. Samantala ho, Interagency Task Force abay nagbabala ho sa mga nasangkot sa VIP testing dahil pa rin ho sa COVID-19 kung saan ho binalaan ho ni Interagency Task Force Carlo Nograles ang mga politikong gumagamit daw ho o ginagamit ho ang kanilang posisyon para daw ho makasailalim ho sa VIP testing sa COVID-19 kung saan binigyan ho ng diin ni Kabsek o Cabinet Secretary at Interagency Task Force exposed person Carlo Nograles na malinaw daw ho ang pulisya nga pinairal nila na wala daw hong lamangan at walang gulangan pagdating daw ho sa COVID-19 test. Dapat anyang unahin ang mga pasyente may mga sintomas daw ho ng nasabing sakit kabilang ho sa mga binatikos o nabatikos. Dahil sa umano'y VIP test ay Senadora Francisco Tolentino, Senadora Richard Gordon at ang pamilya ho nito, Senadora Grispo, Senadora Pia Cayetano, Supreme Court Chief Justice Diosdado Peralta at ang asawa na si Fernanda, PNP Chief Archie Gamboa at may bahay na si Rosan at dating First Lady Imelda Marcos. Meron ho tayong plus report. Nasa linya ho ang ating kasama si Josie Pulga kung saan ho ang pasyente raw ho na positibo sa coronavirus disease sa Batangas. Abay pumanaw na, pakireport mo kayan kasama nga Joseph. Yes, kasama Ronald, magandang hapon sa iyo. Sa kasamang palad ay kinumpirmayan ng DOH itong COVID-19 na pumanaw na nga po itong naging positibo sa COVID-19 na itong si PH52 na sa edad na 79 years old. Pilipino nga ito at babae. At ito ay taga Batangas City. May travel history ito ng United Kingdom. Nag-travel nga ito sa ibang bansa. Makaraan nga ito makaramdam ng sintomas ng lagnat at hirap huminga ay agad itong ina-confine sa isang pribadong ospital dito yan sa Batangas noong March 11, 2020 at sa inilabas na bulletin board ng DOH ay diniklara nga na na ito sa kanyang cause of death na pneumonia ang kinamatay nito at hirap na huminga. Kasama Ronald, yan ay napabilang nga itong nung kahapon ay kung saan kahapon nga ay pumalo sa 25 ang namatay at sa ngayon nga ay umabot na ang kabuang total nasa 396 kung hindi tayo nagkakamali kasamang Ronald at ang namamatay na kung hindi rin tayo nagkakamali ay umabot na sa 33 at ang gumaling nga ay umabot na sa 18 batay yan sa ating monitoring. Sa kasalukuyan kasamang Arnald, patuloy pa ang isinasagawang pag-secure nitong buong Lipa. Kanina nga nung tayo ay mag-ikot dito sa lalawigan ng Lipa ay kung ikaw ay papasok ng timbahan ay dinidisinfect na ang iyong sasakyan o maging ikaw ay i-disinfect ka na rin, ganun na kasigurado ang mga yung ating mga nasa simbahan. Maging kung ikaw ay dadaan ng mga checkpoint, napakatindi na ng seguridad na ginagawa nila. Kung baga ay ikaw ay dadaan ka sa butas ng karayom
bago ikaw makalusot sa iyong papupuntahan dahil matindi na po ang ginagawang totally lockdown dito sa lalawigan ng Lipa, partikular na sa mga bayan o sa mga palengke kung saan sinarado na nila yung mga exit point na papasukan. Ang tangin lamang dadaanan mo, itong kalsada na lamang, ito na lamang kang dadaan. Yes. Joseph, Yes. maiba ko, yung ayuda ng ating mga LGUs dyan sa Batangas, maayos namang naipatupad? Kasamang Ronald, maganda naman ang ayuda ng ating local government. Katunayan nga, nabanggit ko ito kahapon, na nagbigay na ng unang ayuda ang local government. Dito, nabigyan na maagi na nga ng mga bigas ito sa ating mga kabarangay. Pero overwhelmed naman, no, napakabait pa rin ang ating mga NGOs, no, dahil sa bawat checkpoint ay may nagbibigay dito ng mga tulong kagaya ng mga pagkain, tinapay, tubig, at yung mga mask at yung mga na ginagamit ng ating mga frontliner. Alam mo naman, ang ating mga frontliner, yan ang sumasalubong sa inyo, kaya protektado sila. May nagbibigay dito, yung nagbibigay ng alcohol, nagbibigay ng tubig, nagbibigay ng mga mask nga, at nabanggit ko dito yan sa lalawigan ng Lipa. So far, ang lalawigan ng Lipa ay sa kasalukuyan ay nagiging mahigpit pa rin dito sa lumalaganap o paglobo nitong virus na COVID-19. Kaya ang lalawigan ng Lipa ay nagpatawag na naman ng emergency meeting. Joseph, kamusta? Anong update doon sa Pumanaw na? Nakremit na ba? Paano? Wala pa tayong update dyan, kasama Ronald, kung ito ba ay kinremate. Dahil kasama Ronald kasi, sa mga ganyang okasyon, yung mga namamatayan, halos hindi naman makakapunta dyan eh. Mismo nga yung pamilya ay hindi nila nasisilayan na yan, no? Bawal ang yan lamay. Yes. Bawal ang lamay. Bawal ang lamay dito, kasama Ronald. Pinagbawalan na rin dito yung mga gatherings kagaya ng mga patay. Kung ikaw ay pupunta sa mga patay, hindi ka na rin pwedeng pumunta doon. Ang mismo lamang pupunta doon yung mga pare, bibindisyonan lang, yun lamang. Pero kung ikaw ay lamay doon sa mismong patay, bawal na ngayon yan. May pinagbabawal. Maging nga yung pag-iikot mo ngayon, mayroon na rin dito, kasamang Ronald, may oras na rin, no? Nabanggit ko na nga sa iyo yan. May oras na ang pamamalengke dito, ano? Ang oras ng pamamalengke dito ay hanggang 24 oras na lamang. Halimbawa, ito ay binuksan ng alas 2 ng tanghali ay kailangan makapagpalengke ka na, at mayroon na rin curfew hours dito sa lalawigan ng Lipa, no? Kumbaga, alas 8 ay kailangan nasa bahay ka na, alas 5 ng madaling araw kung ikaw ay lalabas, mayroon ka ng kailangan ng mga papel na hawak na katunayan na pag ikaw ay nasita ng ating mga frontliner at ang ating mga kapulisan, may pakikita ka na may dahilan ang iyong paglabas at may bibilin ka sa iyong gagawin kasama. Joseph. Kasama Joseph. Meron pa sana tayong mga itatanong, ha? Samantala ho, dalawang person na under investigation, ha? Hinggil pa rin ho ito sa coronavirus 19. Diyan ho sa Carmona, ha? Cavite. Na sinasabi ho nga nasawi, ha? Kung saan ho, abay nasawi raw ho ang dalawang person na under investigation o PUI. Dahil pa rin ho sa coronavirus disease 2019 o COVID-19. Diyan daw ho sa bayan ho ng Carmona, Cavite. Batay ho sa ulat, nasawi daw ho ang dalawang person under investigation mula daw ho sa barangay Kabilang Baybay habang hinihintay ang resulta ho ng kanilang COVID-19 test. Una ho rito, isinailalim ho sa Extreme Enhanced Community Quarantine ang natura hong barangay sa Carmona, Cavite. Ayan, nagbabalik ko sa ating linya, ha? Ang ating kasamang si Joseph Pulga. Yes, kasamang Joseph, naputol ka kanina. Kasamang Ronald, medyo naputol tayo sa ating binobroadcast kanina. Dahil nga, alam mo naman,
dito sa ating kinalalagyan, medyo hirap din tayo sa signal. Pero yun nga, kasamang Ronald, ay nabanggit ko nga sa'yo, yung kanina, na medyo maigpit na nga itong Lipa, Batangas, ano? Particular na dito sa ibang mga lugar kasi marami na rin ang nagiging PUI dito. Umabot na rin sa 100 plus ang nagiging PUI. Itong person of investigation, ano? Marami na rin ang nagiging PUI dito kaya mahigpit na ang lugar nitong Lipa, particular na sa mga kabilang bayan ay naghihigpit na rin sila. Sa katunayan, kasamang Ronald, kahit tayong mga nasa media ay medyo may limitasyon na rin ang ating paglabas dito sa ating himpilan. Yan muna kasamang Ronald. Joseph, may huli akong tanong sa iyo kasama Joseph. Kamusta yung mga home quarantine pass? Binibigay bang libre diyan sa bayan ng Lipa, Batangas? Kasama Ronald, yung sinasabi mo home quarantine pass ay meron mga hawak dito yung ating mga kabarangay, ano, sa bawat barangay nila. Ang gumagawa kasi niyan ay mismong barangay captain. Ano ba yan, libre? Sila ang nagbibigay niyan. Joseph? Yes. Ano ba yan, libre o may bayad? Libre ito kasama Ronald. Wala tayong nababalitaan dito na mga quarantine pass na naniningil na sa bawat barangay. Libre ito, wala itong bayad. Ang alam naman natin talaga ito libre para ito sa ating mga kababayan kasama Ronald. Yung muna kasama Ronald, ang ating mga ibibigay na report mula pa rin dito sa ating kinalalagyan para sa update natin sa coronavirus 19, para sa programang Walang Personalan Trabaho Lang, para sa Radyo ng Masa, Joseph Pulga, nagbabalita. Okay, maraming salamat sa kasama mga Joseph Pulga. Pumanaw na raw yung positibo sa COVID-19 dyan sa Batangas. Ayan, kare-report lang sa atin ni kasama nga Joseph Pulga kung saan naghigpit na rin daw ng seguridad ang lalawigan ng Batangas. Pati daw media talagang hinihigpitan na Abay, kailan pa kaya i-release ng Presidential Communication Operations Office na pinamumunuan ni Secretary Martin Andanar kung saan pinalawig pa na hanggang Marso 26 yung mga ID ng media sana may release na Secretary Martin Andanar dahil ang media buwis buhay kahit wala sweldo wala naasahang anumang tulong sa gobyerno sumusugod pagdating sa balita. Samantala hiling na emergency powers ni Pangulong Rodrigo Duterte aprobado na raw. Inaprubahan na ng House Committee on Wall ang panukalang magbibigay ng emergency powers kay Pangulong Rodrigo Duterte dahil pa rin sa gitna ng banta ng coronavirus disease sa bansa. Sa pamamagitan ng Viva Bus Voting kung saan inaprubahan ng Committee on the Whole ang House Bill 6616 na naglalayong magdeklara ng national emergency sa gitna ng banta ng COVID-19 at nagpapahintulot sa Pangulo na gamitin ang kapangyarihan nito para sa COVID response sa limitadong panahon at subject sa mga rekresyon ng batas sa kanyang pagharap sa Committee on the Whole sa Kamara. Binigyan ng diin ni Executive Secretary Salvador Medialdea ang kahalagan ng pag-aproba ng Kongreso sa nasabi panukala kung saan binigyan nito anya ang Executive Department ng Legal Authority para marisolba ang krisis dulot pa rin ng coronavirus disease. Pero ang dami ng mga nagbigay ng mga mayayamang mga negosyante sa gobyerno Pwede ako nagkakamali nakita ko ewan ko lang kung fake news yun yung ikinalat ngayon sa social media kung saan yung mga malalaking negosyante sa bansa gaya nila Manny Pangilinan, nila Lucio Tan, nila Ramon Ang kung saan nagbigay ng 1.6 billion. Totoo kaya yun
Kung ganun ho, bakit kailangan pa hong bigyan ng emergency power ha ang ating Pangulo ha? Kung nakakakuha naman, nakakahingi naman ha sa mga negosyante ha. Maraming mga nagdo-donate ha. Meron hong mga negosyante ring Chinese na nag-donate din daw ho ng milyong-milyong piso para ho ayuda ha, para ho sa mga apektado ho nitong pagpapatupad ho ng lockdown. Ito yung enhanced community quarantine ng palasyo ng Malacanang. Antabayanan pa rin ho natin ang report ng ating mga reporters na nasa labas ho ng himpilan para ho mangalap ng sariwang balita. Samantala ho, Medical City, abay naniniwala ho na hindi lang 380 ang kaso ng positibo ho ng COVID-19 sa bansa. Hindi ho naniniwala ang The Medical City na 380 lamang ang bilang ho ng mga kumpirmadong kaso ho ng coronavirus disease o COVID-19 sa bansa. Ayon ho yan sa CEO at presidente ho ng naturang hospital. Tiyak na dadami pa ang maiulat na positibo sa COVID-19. Oras na magkaroon daw ho ng magagamit na test kit ang iba't ibang bahagi ho ng bansa. Dahil ho dito mahalaga rin anya na i-update ng bawat ospital ang kanilang listahan sa mga person under investigation. Samantala, Undersecretary Bini Antiporda abay sumailalim na rin ho sa 14 ho na quarantine. Ito ho ang inamin ni DNR Undersecretary Bini Antiporda na sumailalim na siya sa 14 ho na araw na quarantine. Ayon kay Antiporda, ikawalong araw na niya ngayon sa pagsasailalim sa quarantine matapos ho magkaroon ng exposure sa isang positibo ho sa COVID-19. Inamin rin ito na nakaranas siya ng ilang sintomas ng COVID-19 gaya ng sore throat at ubo Gayon man sinabi ni Antiporda na bububuti na rin ang lagay ng kanyang kalusugan. So tuloy-tuloy lang ho tayo. Oras ho sa buong kapuluan. Ganap na ho ang alas 5:55 na nagmamadaling hapon. Antabayanan pa rin ho natin ang report natin mga reporters na nasa labas ho ng himpilan. Samantala, Senador Zubiri hindi raw ho makakadalo sa sesyon ngayong araw. Kung saan ho ipapatupad na ang ilang kumpanya. Samantala ho, nag-abiso na ho si Senador Minority Leader Juan Miguel Zubiri na hindi raw ho siya makakadalo ngayong araw sa sesyon. Kasalukuyan pa kasi naka-isolate ang senador matapos ho magpositibo sa coronavirus disease o COVID-19. Ayon sa senador, maaari namang kumakatawan sa kanyang pwesto sina Senador Sherwin Gatchalian at Senador Joel Villanueva. Samantala, big time rollback ipinapatupad ho ng ilang kumpanya ho ng langis sa mga susunod ho na araw. Pero pag nagtaas triple, ay nako, kung saan ho ipinatutupad na ho ng ilang mga kumpanya ho ng langis ang big time rollback sa mga susunod na ho na araw kung saan mangunguna raw ho sa pagpapatupad ang Shell at Petrogas na magkakaltas daw ho ng 2 piso kada litro ng diesel. Simula raw ho yan bukas ng umaga. Samantala, 30 piso naman at 50 sentabo ang tapyas presyo sa kada litro daw ho ng gasolina. Habang 3 piso naman 50 sentimo ang kaltas naman ng kada presyo ho ng litro ho ng kerosene. Samantala, inaasahan naman ang nasusundan ang rollback ng iba pa ho mga kumpanya ho ng langis.
Abay, mukhang parang parang nagmimilagro Medyo mataas ganyan yung kanilang rollback pumapalo na sa 3 piso at 50 sentabo. At mga nasawi ho sa magdamag ho sa bansang Italy dahil pa rin ho sa COVID-19. Abay, pumalo na ho sa 651. Nakapagtala na ho ang bansang Italy ng 651 na panibago ho ang kaso ho ng COVID-19 sa nakalipas daw ho yan ng magdamag. Dahil ho dito, abay, umakyat na ho at pumalo ho sa 5,476 ang nasawi sa bansa ho ang Italy dahil pa rin ho ito sa COVID-19. Kung saan nakapagtala naman ng 5,506 na po na kaso sa bansang Italy. Sa magdamag daw ho yan kung saan umabot ho ito sa 59,138 ang sinasabi hong confirm na COVID cases sa nasabi hong bansa. Samantala sa USA naman malaking bilang ang naitala hong panibago ho ng kaso sa magdamag kung saan pumalo na raw ho sa 8,149 ang panibagong kaso na naitala sa USA. Dahilan pa rin daw ho ito para ho umabot sa 32,356 ang mga kumpirmado ho ng kaso ho ng COVID-19 sa bansa. Ang USA ng ikatlo ho na may pinakamataas hong kaso o pinakamaraming kaso ng coronavirus disease kung saan kasunod ho nito ang bansang China at Italy. Antabayanan ho natin ang report ng ating mga reporters. Ayan, meron hong report sa atin si Johnny Pabon kung saan Kap Ichi Ramos ng Barangay Santulan, Pasig City, pinabulaanan ng mga post sa kanyang Facebook na may COVID-19 ang kanyang barangay. Maya-maya ho antabayanan ho natin ang report na yan ng ating kasama si Johnny Pabon. Samantala ho, ito hong kumakalat ho. Ayan, nasa linya ho ang ating kasabang si Johnny Pabon kung saan yung Facebook post daw ho ng Barangay Santulan, Pasig City. Abay, pinabulaanan ho yan ng barangay chairman. Pakireport mo kaya kasama nga Johnny. Yes, magandang araw sa inyo. Sa mga listeners and viewers ng Entertainment Net Radio at sa yung programang Bro Ronald, Walang Personalan sa Bawlang, at siyempre sa ating programang Action at Kaman ng Taong Bayan. Pinabulaanan at ni Bro Ronald ni Kapitan Ichi Ramos ng Barangay Santolan na ang pinakalat na post sa Facebook kagabi na ang Barangay Santolan Hall, ang barangay hall nito ay meron ng COVID-19. Ito ay dahil sa merong isang grupo dyan sa Barangay Santolan na walang ginagawa kundi siraan itong Kapitan Ichi Ramos. Sa totoo lang, Bro Ronald, itong Barangay Santolan ay napakakumpleto sa mga kagamitan. At araw-araw ay ito ay binobomba nila ng disinfectant. Kaya meron silang Operation Disinfectant. Kanina lang kasamang Ronald, kitang-kita natin, naabutan natin at napunin din natin ng video ang pagdidisinfect ng bumbero ng Barangay Santolan, ang buong kapaligiran ng Barangay Santolan. At dito, pinapasabi ni Kapitan Ichi Ramos, sa oras at hindi napatunayan kung sino man ang nag-post na yan na merong COVID-19 ang kanyang barangay, ay mananagot. Ito madidemanda at makakatanggap ito ng kaparusahan. Kaya ating pong pinakikiusapan, yung mga nagpo-post dyan, mag-ingat lang po kayo sa pagpo-post. Hindi kayo basta-basta pwede mag-post na wala kayong katibayan na yung inyong pinopost ay totoo.
Kasi sa oras at napatunayan na kayo ay nagsisinungaling, meron kayong kaparusahan. Ito yung tinatawag, ito yung against meron itong batas sa Bro Ronald, no ha? Cybercrime. Ito yung cybercrime, no? At ito ay may kaparusahan at mabibilanggo ang siyang may gawa nito. Kasi bro, sa totoo lang, ang ginawa nitong nag-post na ito ay taga-Santolan din na naiindit dito kay Kapitan Ichi Ramos. Katulad ng sinabi ko nga ng isang araw sa iyo, na hindi porke naka Rolex na relo ito si Kapitan Ichi Ramos ay ito ginagamit na ang pondo ng barangay. Hindi niya ginagamit ang pondo ng barangay, bagkos meron siyang sariling pera. Dahil meron ito ay isang negosyante, ito ay may negosyo. At hindi niya ginagalaw ang pera ng barangay. Kulang pa nga yung sweldo niya at ito pa kanya pang dinadagdagan sa kanyang mga empleyado at kung sino man lumapit sa kanyang nangangailangan ng tulong. Ganun ka-generous ang ating Kapitan Ichi Ramos. Kaya muli, sa nagkakalat ng post na yan. Johnny. Okay. Na-trace na ba yung nagkalat ng fake news? Tinutugis ng PNP yan, yung mga ganyan, yung mga nagkakalat ngayon ng sinasabing may COVID dito, may positibong COVID, hinahanting ngayon ng Philippine National Police yan. Kamakailan lang nagbigay ng pahayag ang hepe ng pambansang pulisya, Archie Gamboa. Kaya nga Bro Ronald ay makikipag-usap ulit tayo kay Kapitan Ichi Ramos mamaya sa pagpunta natin doon upang mapablatter na itong ginawang paninira dito sa Barangay Santolan tungkol nga pinagkakalat na meron daw COVID-19 ang Barangay Santolan. Kaya kakusapin ko si Kapitan Ichi Ramos na kung pwede magreklamo, punta sa PNP at magreklamo itong nag-post na ito. Balita ko Bro Ronald, ay meron isang grupo ng tawag dyan taga-Santolan ako. Itong grupo na ito na siya nagkakalat ng mga paninira dyan kay Barangay Kapitan Ichi Ramos. Hindi lang itong COVID-19 nangyari yan. Bago pa ng COVID-19, yun nga, sinasabi kong Rolex na relo ni Kapitan Ramos ay iniintriga rin. Marami ng mga paninira ang ginagawa nitong grupo na ito. Kaya siguro panahon na upang aksyonan na ito. Kaya mamaya kakausapin natin si Kapitan Ichi Ramos. So yan Bro Ronald Bula ang ating mai-report sa mga oras na ito. At gayon din pinapasalamatan po natin si Bro Ryan Ayolodan at si Bro Junaid Malik sa pagbigay sa atin ng face mask na ating ipamimigay. Ito dala ko na, nandito na sa sasakyan ko. Kaya maraming salamat. Ito yung mga ating field correspondent ng ating programang Aksyon ng Kamao ng Taong Bayan. At ito rin ay magkakaroon ng programa dito sa istasyon ng Radyo ng Mass Entertainment Net Radio. So, mula dito sa labas ng himpilan Bro Ronald, dito si Bro Johnny Pavanugulat para sa yung programang walang personal ang trabaho ng radyo ng Entertainment Net Radio at siyempre ang ating programa Aksyon at Kamao ng Taong Bayan. Okay, maraming salamat sa iyo kasama Johnny Pabon. At salamat din sa nag-donate ng face mask Ipaabot mo yung aking taus-pusong pasasalamat. Kasama Johnny Pabon Maya usap tayo Tapusin ko lang itong aking programa. So tuloy-tuloy lang tayo. Samantala ito kumakalat na balita na sinasabi magpapatupad ng nationwide lockdown. Abay itinanggi ito ng palasyo ng Malacanang. Piki raw ang balitang kumakalat na sinasabing magpapatupad daw ng nationwide lockdown dahil pa rin sa COVID-19. Ayon kay Presidential Spokesperson Salvador Panelo, isa itong fake news o fake information at wala itong katotohanan. Base sa mga kumakalat na dokumento na may kalakip pahong proclamation na order na pirmado ni Pangulong Rodrigo Duterte, ay mag-anunsyo daw ang palasyo ng nationwide lockdown kung saan sasakupin ng lockdown ang lahat ng mga wet markets
Ito, meron tayong plus report ha. Nasa linya ang ating kasamang si Sol Lozano ha. Update pa rin ho ito sa COVID-19 ha. Kamusta dyan bay kung saan ka man naroroon ha. Kamusta dyan ang mga kababayan natin na una-una yung mga nagugutom ha. Yung mga hindi pa naman nadalhan ng ayuda ha, ng kanilang mga kapitan, ng kanilang mga mayor, ng kanilang mga gobernador ha. Kamusta dyan, Sol Lozano? Yes, magandang hapon kasama Ronald Bola at kasalukuyan nga nandito tayo ngayon sa Calamba City kung saan ay tayo din siyempre sinusuportahan natin yung sinagawang quarantine at kanina-kanina lamang ay naka-attend tayo sa isinagawang contingency meeting ng Calamba City Government kung saan ito yung mga naiulat natin na kasamang Ronald ay sa kasalukuyan ay meron ng PUI or Person Under Investigation na 53 at siyempre yung PUM of Person Under Monitoring ay 1,172 at siyempre ito kaibigang Ronald ay mayang gabi mga alas 12 ay full implementation na ng tinatawag na enhanced quarantine at ito i-observe na kaya mamaya ang alas 12 ng gabi ay ang pwede lamang lumabas ay yung may tinatawag na quarantine pass. Kaya kanina ngarag na ngarag yung mga barangay officials na mag-ikot-ikot ng iba't ibang barangay, itong 54 barangays ng Calamba City upang mag-distribute itong quarantine pass dahil unang-una ay magugutom ang kanilang mga kabarangay pag sila ay hindi makakalabas dahil nga ay neglect on their part pag hindi nila ito mabigyan ng tinatawag nating quarantine pass. At ito kanina ay kumbaga halimbawa ay pag magkakaroon ngayon ng tinatawag nating ayaw magpaawat itong ating mga kababayan at sila lalabas ay sila ay pwedeng aarestuhin na kasamang Ronald. At ito pa, napagkasunduan kanina dahil sa kasalukuyan ay nag-worry din ang ating mga nasa frontliners ay nagkakaroon ng pagmi-meeting yung Bureau of Fire. Ang Bureau of Fire naman ay sila yung nagsagawa ng mga disinfection ng iba't ibang mga barangay gamit ang kanilang fire truck at sila nag-i-spray. No, kanina nga nabanggit mo na may namimigay ng zone rocks. Actually, yung mga ginagamit na pang-disinfect even sa kalsada, ito ay mga tinatawag na yung tablita ay tinitimpla ng mga bomba. Ito ay zone rocks or chlorine. So ito ay mabisang pamatay ng mga virus, hindi lamang sa COVID virus, kundi kahit iba't ibang mga virus. Kaya binibigyan yung bawat tahanan ng mga zone rocks para sila mismo ay i-disinfect nila ang kanilang mga tahanan, no? Kasi kung ang hayaan pa natin na yung ang local government ay mag-house to house at sila pa yung maglilinis sa inyong mga kabahayan dyan, ay napakahabang trabaho yan at baka isang taon ay hindi pa matatapos yung gagawing disinfection ng mga tahanan ng ating mga kababayan. Sol. Yeah. Okay. Kamusta ngayon ang seguridad dyan at yung ayuda ng mga LGUs natin dyan sa bayan ng Calamba kung saan ka naroon? Yung mga kapitbahay nyo dyan, Sol, kung hindi ako nagkakamali, itong Calamba, parang napagitnaan yata ito ng Binyan, Laguna at Santa Rosa kung saan marami na rin kaso ng COVID-19? Yes, actually kasama nga po yan sa ating pag-uulat. Sa Laguna ay meron ng 4 na COVID positive, kaibigang Ronald, at meron namang 3 sa Quezon at meron nga napaulat na rin na namatay dito sa may Batangas area. Kaya sabi nga ng ating local government dito sa Calamba City alone, kay Mayor Justin Mark at Timmy Chipico, na dapat huwag na nating antayin na lumala pa ang magiging sitwasyon, kaya nga fully implement na itong tinatawag na enhanced quarantine. Kaya mamaya ay magkakaroon na rin ng mga agad na alas 8 ng hapon ay magkakaroon na rin ng curfew, no? At during the day ay ang pinapayagan lamang lumabas ay ito lamang merong tinatawag nating quarantine pass. At yung mga walang mga sasakyan ay pwede silang mag-hire ng tricycle, pero isa lamang ang pwede magiging pasahero. At dagdag pa rito kasamang Sol,
Sol, meron tayong meron tayong social distancing na mahigpit ding pinagbabawal yan. Kung tutusin dito sa Metro Manila, pinaghuli ng Metro Manila Development Authority yung mga magkaangkas sa isang single na motor o habal-habal. Yes, properly observed naman yan dito. Pero kung yung mga magkaangkas naman ay magkapamilya, ay pwede naman. Dahil unang-una, pag-uwi nila sa bahay, magkatabi din yan na kasamang Ronald. Pero yung sinasabi kasing halimbawa, meron kang kasama na hindi mo naman kapamilya, ay yun po ang pwedeng kasi like for example sa tricycle, pag yung pasyente o yung PUI or PUM ay ito ay dinadala sa ospital, ay siyempre kailangan nito ng assistance ng nakakatanda. Hindi naman pwede yung bata siya lang mag-isa papunta doon sa ospital. So siyempre kailangan niya ng yes. Sol, hindi ba masama? Halimbawa ako, magmamaneho ko ng single na motor, meron ang kasakin na isang babae na hindi ko kilala. Mukhang masama yata yun na kasama, Sol. Ay, pasok ka doon, huli ka doon. Ibig sabihin, ang tinutukoy lang, dito lang specific sa Calamba City, ay yung membro ng family, yung immediate family. Pero the usual kasi, kung ikaw ay padre di pamilya at ikaw ay mamimili, bakit mo pa ipabakride si Mrs. Kundi ikaw na lang mag-isa. So yan ang natin. At isa din dito sa exemption, like for example, yung mga matatanda, dadalhin sa ospital, siyempre kailangan may aakay niyan. So talagang kailangan may kasama yan, like po sa tricycle. So kaya ibig sabihin, yun yung mga exemption. Pero kung ikaw ay mamimili lang naman sa palengke, ay yung tricycle driver na hinaya mo at saka ikaw, ay na merong quarantine pass, ay siya lamang ang pwedeng pumunta at sumakay doon sa tricycle at exempted ka. At yung tricycle na yun na lang gagawin mong service pabalik. Dahil unang-una, kailangan nga na yung pasahero ay merong tinatawag na quarantine pass. At ito pa, very important ito, kaibigang Ronald, yung mga 24 hours na mga mini-stop, yung mga tindahan, imbis na 24 hours ay sila mag-open ng 6 to 7 o'clock na lamang ng ang kanilang operational store hours. Tapos itong mga regular ay yung mga palengke ay magbubukas mag-umpisa ng alas 5 ng umaga hanggang alas 3 lamang ng hapon. So beyond that, kailangan kung ikaw ay may bibilhin, ay ilista mo na yan ngayong gabi at bibilhin mo na yan kinabukasan. Kailangan kumpleto na. So yun, ibigang Ronald. At meron pang isang concern dito dahil yung ating mga OFW, pag dinadala ito dyan sa airport at galing sa ibang bansa, ang drop-off point nila ay Calamba. So kahit sila taga Quezon, sila taga Batangas, ay dito sila bababa sa Torbina. So mangyayari niyan ay kung sila ay kung walang tatanggap sa kanilang barangay or community dahil takot sa kanila, ay tiyak dito sila ilalad sa Calamba at ika-quarantine muna sila. So yan na muna, kaibigang Ronald, ang kasalukuyang update ngayon. With regards naman doon sa distribution, kanina ready na yung City of Calamba dahil they are already, marami na silang mga pack. Kasi yung unang pinamimigay doon sa mga badly needed, yung mga talagang 1D18 na mga kababayan natin, ay nagbigay ng financial assistance ang barangay, ang ating kagalang-galang Mayor Timmy Chipeco, doon sa mga barangay officials. At nagre-repack na doon ay yung mga yung mga ating mga kabarangay. At pinamimigay ito doon sa mga nangangailangan talaga. Pagka hindi pwede doon yung may kaya, katulad nung halimbawa, may-ari ka ng maraming boarding house, ay exempted ka na doon. Yun lang talagang mga nangangailangan, yung mga 1D18. At yung ating mga daily wages na mga kababayan natin, ay sila lamang ang pwedeng bibigyan muna ng tulong. Ito yung mga tinatawag nating relief goods. At itong mga nakabalot ngayon sa DSWD, ay sabay-sabay naman ngayon itong i-distribute. Ito na, fully loaded na, ay dadalhin na ito sa mga iba't ibang mga barangay. Tapos yung kasunod dito dahil nakita na hindi kakayanin din ng barangay o ng DSWD, kaya sa susunod ay pamibigay na ito bagsak-bagsak by bulk doon sa mga barangay at sila na yung magre-repack pero under supervision ng mga empleyado ng DSWD. Kasi nga, yung isa sa nagiging mga issue dito ay yung nakapost sa Facebook ay 2 kilo, merong 2 noodles, at merong 2 sardinas,
Ayan, dumating ay wala na yung noodles. At tapos yung bigas ay 1 kilo na laang. Kaya talagang tinitutukan din yan ng ating pamahalaang lokal dito sa Calamba City. So, yan, for the meantime, kaibigang Ronald, kung wala na kayong katanungan, yan muna ang ating update. So, ang inyong kaibigan, Solosano, para sa programang walang personalan, trabaho lamang dito sa radyo ng Masa Entertainment Net Radio. Okay, maraming salamat sa iyo kasama mga Solosano. Samantala ho, temperatura ho ng San Jose Occidental Mindoro umabot na ho, sa 37.5 degrees Celsius. Kung saan ho nakapagtala na ho ng mainit na temperatura sa maraming lugar ho sa bansa. Sa datos ho mula sa Pag-asa, 37.5 ang naitalang pinakamataas ho na temperatura sa Cotabato City. Ang iba pang lugar sa bansa na nakapagtala ho ng mainit na temperatura ay ang Tugigaraw City, meron hoong 36.7 degrees Celsius. At sa Kamiling Tarlac, 36 degrees Celsius. Sa Isabela, 36 degrees Celsius. Sa Catbalogan City, 35 degrees Celsius. Sa Clark, Pampanga, 35.5 degrees Celsius. Kung saan umabot na ho sa 34.6 degrees Celsius ang naitala ng Pag-asa. Dito ho naman yan sa Quezon City. Meron pa ho tayong 5 minutong nalalami para ho tayo pansamantalang magpapaalam. Bago ho tayo magpaalam, sabay basa-basa ho muna tayo ng ating mga viewers na nakamonitor ho ngayong hapon. Sabi ni Shirley Sabilino, si Bandal, ingat ka pinsan, God bless. Thank you. Ito sabi naman ni Angel Granville Bula, shout out naman dyan, Dad. No tengo ninguna duda de lo que has hecho con tu vida. Ito sabi niya, Dad, please. Digo, yo tenía Shout out na please. que me decías que tus ojos eran míos y que tu vida era la mía. Ito sabi ni Angel Granville Bula, iyak ako, shout out na kasi. Que lo tenía todo a mi modo. Pensaba compartir con Ako yung nasa linya. cada desconfié de ti. Así tampoco esperaba que me fueras a mentir. Ito sabi naman ni Edwin Moreno, si Kalawit, sabi niya, tol, ayaw yata magbigay ni Mayor at Cap. Borracho por todo. Unahan mo na magbigay kaya. Delante de nadie. Meron akong pinamimigay, Kalawit, meron akong mga libreng face mask, Actually, meron hong nag-donate dito sa himpilan ng radyo ng Masa Entertainment Net Radio na 200 pirasong face mask, ibibigay ko ho ng libre yan, walang bayad, At syempre, doon ho sa nag-donate, maraming salamat ho sa inyo, Se me acabaron los problemas. Naway pagpalain ho kayo lagi, ng puong may La kapal. mujer que yo he querido y por tus modos fui herido. Tenías todo lo Wala pa rin daw hong binigay, yung kapitan buscaba como y at barangay chairman ng Montalban Rizal. Ano ba naman yan? yo dejarme solo. Hiciste lo que hiciste y a cualquiera que quisiste. Y Napakayaman na lungsod, napakayaman na bayan. Yes. Syudad na ba itong Montalban Rizal? Syudad na ba? la culpa que yo tuve. Ay nako. Andar muy en mi nube, hubiera hecho lo posible por Ito nosotros. sabi ni Ogie Binaraw, magandang hapon kasamang Ronald, tama sinabi mo, hindi porkit sa subdivision may pera, Hindi porki sa subdivision may pera, na tandaan nyo mga chairman, kasama rin sa Enhance Community Quarantine. Kami dahil lahat tayo apektado ng COVID-19. Isang linggo na nga nakalipas, wala pang paramdam dito sa Tiis Cross, Barangay San Agustin, Quezon City, Sos Mario Josep. Ayan, kung nakikinig, nanonood si Barangay Chairman Attorney Osorio, Kapitan, magparamdam ka naman dyan sa Tiis Cross.
Nunca más volveré a Wala pa raw mga dumating dyan, Kap. Ano ba naman yan? con nosotros, vivirá siempre en ti. Ito sabi ni Bashir Asahi. Good PM, boss. Mustafa. Hindi, nabasa ko na ito kanina. No te importa. Nabasa ko na ito. Oo. Me dolería, viviré con mi derrota. Ahora vete por tu Ito lado. sabi ni Jami Sahol. Oh. Si pudi- Sir, anong name mo sa Tengo- FB para masin ko sa iyo ang mga fake Mucho, no? ng mga SGDM Bulacan sa relief goods Comprender que te dejé. na hindi natutupad ang social distancing. Ronald Bula, ha? Yan po yung aking Facebook account, Ronald Bula, ha? Triste, piénsalo así. Ito sabi ni Sol Lozano, ha? Canción. Alamba City Hall implemented full enhanced quarantine starting at 12 midnight, ha? Today, ha? Ngayong araw daw ho yan, ha? Yung walang quarantine pass ay papauwiin pag iskandalo, ha? Papauwiin, ha? Kapag mag-iskandalo ay ano ba to, ha? Mag-iskandalo at magwawala, ha? Pwedeng arestuhin. Ayan. Siyempre, kapag nagwala ka, nag-iskandalo ka, abay karapatan nyo na ho, ha? Su historia. Kayong mga otoridad na arestuhin ho yung mga nagwawala, ha? No quiero estar sin ti. No tengo ninguna duda de lo que hacer. Ito sabi ni Jami Sahol, ha? Sir, pasin po ng message ko sa FB. ¿Qué me Sa decía? FB mo, andun na po yung picture Era la ng San Jose del Monte, Bulacan na umaasa sa relief goods pensar que nunca at walang social distancing. Ayan, ayan nyo, ipaparating natin ito, va ha? a compartir Sa tanggapan mismo ng DILG, ha? así. Na pinamumunuan ni Secretary Eduardo Anyo. Ito sabi naman ni Regina Adlaon Salta, ha? Partida Ito maneja. sabi niya, tanong ko lang po, kailan po magkakalaman yung pantawid pasada? Kawawa naman po kasi yung jeepney driver. Pero es difícil. Yun lang kasi ang inaasahan nila. Yun na nga, oo. Sus Mario Josep. Esperaré. Ito sabi naman ni Mike Tangog, ha? Boss, isang kaso ng COVID-19 dito sa Malabon, ha? Sa barangay Dampalit, ha? Kanina, ha? Dame otro. Kinumpirma ng DOH positive. Ayun, ha? Meron daw nagpositibo na dyan sa Malabon City, ha? Dyan daw sa barangay Dampalit. Única mujer que yo he querido y por Department of Health, ha? tenías todo lo que una mujer. Sekretarya Duque, ha? Pag-imbestigahan mo ito, ha? Dyan daw sa barangay Dampalit. Meron na raw positibo, ha? Dito sa COVID-19, ha? Te valió dejarme. Ingat-ingat ho kayo dyan sa Malabon. Hiciste y a Dahil cual napakadelikado ho ang virus na to, ha? Hindi ho natin nakikita. que yo era. Ang dami na hong buhay ho nito ang inutang. Lo sé, fue mí misma. Pag nakita ko lang yan, ako sus Mario Josep, Por andar muy en mi nube. sisilaban ko talaga yung COVID na yan. Nosotros, pero a la misma vez Ito sabi naman ni Monina Arranti Dalyera, ha? Dito po sa Angeles, walang tulong na binibigay, ha, sa mga barangay opisyal at sangguniang bayan. O yan, kung nanonood, nakikinig ko sa atin si Secretary Eduardo Anyo Por eso estoy aquí. at Yusik Martindinho. Ayan, mga sir, ha? Bulat-latin nyo lang ho itong mga komento sa radyo ng masa ng aming mga viewers, ng aming mga listener, ha? podrán dañar. Para ho yung detalyo makuha ninyo, ha? Nunca más. Wag naman ho yung puro na lang ho tayo salita, puro na lang ho tayo banta, puro na lang ho tayo press release. Nunca más. Kilos-kilos, aksyon no ang kailangan dito, ha? Sampulan nyo na. Nosotros vivirá siempre en ti. No te puedo Ito sabi naman ni Jolly M. Tupas, ang hoso ng Spy ng Bayan, mata ng Sambayanan, ha? May programa ho yan dito sa radyo ng masa, ha? viviré con Tuwing araw ho ng Lunes, Miyerkules at Biyernes, ha? pensar ya que todo se ha calmado. Alas 10 hanggang alas 11 ho yan ng tanghali. Sola porque Kaya lang ho, nakalockdown ho itong himpilan, ha? lo mucho nos Dahil acabamos. pa rin ho sa COVID, ha? Yun na donde estamos. Pansamantalang ako ang inyong makakasama araw-araw. Experiencia yo lo sé. Ito sabi ni Jolly M. Tupas, Busing, pwede ba ako mag-report gamit ang POC radio? No deberías de estar. Andyan na si Johnny Pabon, Yes, sa salamat. studio now, 24 oras na curfew, nilatag ng ECQ, ha, sa COVID-19, doble higpit sa Montalban, Rizal. Meron pa ba tayong oras? Ha? Recordaré. Soy culpable, siempre fui. Por eso estoy aquí. Wala na tayong oras kasama mga Jolly, ha? 2 minuto na lamang ito, ha? Baka maputol ka, ha? Ito sabi naman ni Sol Lozano, ha? Bukas ka na lang, ha? Bukas mo na i-report yan, ha? Ito sabi naman ni Sol Lozano, ha? Pahuli na muna ni Kajon at pangit ang signal, palubat ako. Ito
sabi ni Johnny Pabon, Karen, report ako, Kapitan Ichi Ramos ng Barangay Santulan ng Pasig, pinabulaanan ang nanirang post sa Facebook na meron daw itong COVID-19. Kapitan ba, merong COVID-19? Bay, kasuhan nyo na kung naninira, ha? Madali lang hong itris yan, ha? Punta ho kayo sa NBI o di kayo sa PNP, ha? Diyan sa Campo Crame, ha? Ang gagaling ho ng mga cybercrime dyan, ha? May mga kaibigan tayo dyan. Yo tenía, suspiraba. Ito sabi naman niya kasamang Liudi Tumbias, ang host po ng opinyon ng masa. Tampalang Liudi Tumbias at Efren Padiranga, ha? Nunca te iba a perder. Opinyon ng masa tuwing araw ho yan ng Lunes, Miyerkules at Biyernes, ha? Digo, ya ni Alas modo. 2 hanggang alas 3 ho yan ng hapon, ha? Ito sabi niya kasamang Liudi Tumbias dito sa Barangay Bagbag. Todo para mí. Peaceful sa checkpoint, bagamat medyo nagkaroon ng girian sa pagitan ng mga habal-habal at barangay sa Uyo checkpoint. Ayan. Hindi naman talaga maiwasan yan. Puedo confiar. Es fuerte. Kaya habaan nyo pa, ha? Doon sa mga nanunungkulan, sa mga barangay chairman, kapulisan, kasundaluhan, o yung mga taong gobyerno, ha? Habaan nyo ho yung inyong pasensya, ha? Soy culpable, siempre fui Dahil ho itong kinakaharap ho nating krisis at yung init ho ng panahon, ha? Quiero estar sin ti. Desde el día que tú te fuiste, Grabe, ha? Kaya wag nyo ho muna painitin yung ulo ninyo. cambiaron los temas. Era Kaya lang, bawal ngayon, ha? Que yo- Likor ban, ha? querido, tenías todo lo que una mujer quisiera. Buti na lang, marami akong stock. Buscaba cómo y por dónde dártelo. So wala na ho tayong oras. Pero pa ba tayong mga hindi nababasa, partner? Dejarme solo, hiciste lo que hiciste y a cualquiera que quisiste. Y todavía en mi cara me dijiste que yo era el único que tú querías. Ito sabi ni Angela Grampil Bula, Daddy Ronald Bula, shout out na kasi. Ayan. Muy en mi nube hubiera hecho. Ayan, nakamonitor din ho sa atin ngayong gabi, ha, si Lourdes Lopez. Kapatid yata ni paring Alex to, kung hindi ako nagkakamali. Yo te esperaré. Meron pa ba tayong mga hindi nababasa? Dime, So wala na hong oras. Salamat ho sa inyong pagtangkilik, pakikinig, panonood, so estoy aquí. at siyempre pagsubaybay. Una oportunidad. Ang inyong lingkod, Ronald Bula. Kagapay nyo po sa serbisyo publiko ay kasapi ho ng KBP o ang kapisanan ng mga broadcaster sa Pilipinas. Nunca más, Wala na hong oras. nunca más volveré a soñar. Bye-bye. Más me podrán dañar. Nunca más volveré a sufrir. Ngayon, iyan ang mapapakinggan ang programang Walang Personalang Trabaho Lang Anytime, Anywhere, Worldwide. Basta't may internet, pwede ka nang tumutok saan mang dako. May napapanahong mga balita, buhat sa lokal, national at international. Bibigyan daan din ang mga pagbati mula sa inyong mga mahal sa buhay sa ibayong dagat. Sapagkat ang palatungtunang ito ay para din sa ating mga kababayang OFW. Ito na ang inyong pagkakataon. Reklamo, sumbong, isyu at mga balita na mula pa sa ibang bansa. Madali na may papaabot sa bawat Pilipino. Pwede rin ulit-uliting panoorin sa YouTube. I-type lang ang Radyo ng Masa, Entertainment Net Radio. Walang personalang trabaho lang. Online Net Radio. Kasama ang kakampi nyo sa radyo, veteranong broadcaster, Ronald Bula.